Huwag mo nang haluan ng sauce. Gutom na ako. Malapit na to. So, kumusta ang unang araw mo? Okay lang, hindi naman kasing hirap sa restaurant, pero malaki ang sweldo. Dagdagan ko pa para sumarap. Kumusta ang boss mo? Nako, napakabait ni Mr. Halit. Talaga? Ayos. Mabuti naman may sunerte sa boss sa ating dalawa. Bakit? Salbahe bang boss mo? Hindi ko lang masabi, pero medyo weirdo siya. Bakit naman? Anong ginagawa niya? Alam mo yung may pagka-arrogante kasi siya? Pagkausap ko siya, parang kakaiba siyang tumingin at para bang kinakabahan lang ako lagi sa kanya. Kung ganun, pwede ka naman mag-resign. Sana nga ganun lang. Mahirap maghanap ng trabaho, marami tayong kailangan bayaran. Dito na lang muna ako, pagtitiisan ko na lang muna, okay lang ako. Yung bahay ni Mrs. Ender, sobrang ganda talaga, Zeynep. Kailangan mong makita. Parang palasyo. Ano sinasabi nito? Tandaan mo nga sinabi ni Mama, minsan maganda nga ang panglabas pero pangit naman ang nasa loob. Ano yung sinasabi mo? Alam mo na, mga kasabihan ni Mama. Oo nga. Naalala ko na. Ang hindi namin alam, may gusto pala kay Zeynep ang weirdong boss na pinag-uusapan namin. Sir Alihan, Nabagsak ko ang paso. iwan niyo na sir. Ako nang bahala. Hindi, ayos lang. Tulungan ko na lang po kayo. Mrs. Nazakit, ilang beses kayong nagdidinig? Inaalagaan niyo ang mga halaman, di ba? Oo naman po, Sir Alihan. Inaalagaan ko sila. Mabuti. Huwag mong pabayaan. At pwedeng sabihan niyo na rin si Arif na bilhan ako ng mga libro tungkol sa paghahalaman, okay? Sige, sir. Anong nakain niya? Ngayong wala nang bisita, tapos nang magpanggap sina Mr. Halit at Mrs. Ender. Akin ang singsing. Tatago ko sa safe. May safe din naman ako. Doon ko na lang itatago. Akin ang singsing, kaya ako na magtatago. Tagasud ka lang na alahas ko. Binili mo lang ba to para sabihing nirigalo mo sa akin? Gano'n naman talaga. Ba't ka nagtatampo? Nakita mo ba si Ferran? Gagawin niya ang lahat para maging katulad mo. Kung alam lang niyang pinagdadaanan ko. Oo nga pala. Pupunta tayo sa party ni Engin bukas. Oo. Sige. Bilang mo sila ng regalo. Sige. Padala mo sa driver. Sige. Siya nga pala, siguraduhin mong hindi ka malilate. Merong business deal kaming dalawa. May lakad ako bukas. Sa dermatologist. Yan na nga ba sinasabi ko? Parang tumatanda ka na. Magpagawa ka kaya ng mukha o magpa-botox? Tingnan mo. Parang magkaedad na tuloy tayo.
Halit? Nagustuhan mo ba si Yildiz? Ano sa tingin mo? Palagay ko magkakasundo kayo. Anong gusto mong sabihin? Wala naman akong sinasabi. Alam mo namang magaling akong humanap ng staff. At pagkatapos kanyang pagsilbihan, baka maisip mo siyang ligawan. Ano, gusto mo ba yon? Pwede. Anong meron? Parang masaya ka. May hingin ka ba? Wala naman akong hihingin. Pakiramdam ko, magiging mas okay na ang lahat ng bagay magmula ngayon. Naku naman. Sabihin mo nga, interesado ka na rin ba ngayon sa karma at positive energy? O kung ano mga tawag doon? Huli na ako, Ron. O siya, good night. Teka, saan ka pupunta? Nag-uusap pa tayo. Sa study room ko. Pag nakuha ko na ang bahay na to sa'yo, ako na ang masusunod. Lubusin mo na to, Halit. Malapit nang mangyari yun. Ang proyektong pangkalikasan ni Alihan Tashtemish ng kumpanyang Falcon Air. Tingnan mo nga ang mayabang na to. Akala mo marunong talaga magtanim. Pero maganda naman ang kuha, di ba? Opo, Mr. Alihan. Ano nga ulit yun? Ang sinasabi ko po ay ang napakaganda ng proyektong to. Tsaka ang gwapo niyo po sa picture. Ito po, tingnan niyo, nasa front page. Ang ganda po ng project niyo. Ang galing mong ilihis ang usapan. Gusto ko yan. Pero ayoko ng taong madaldal. Balik sa trabaho. Habang pinapagalitan si Zeynep ng boss niya, naghahanda ako para sa mga bisita ni Mrs. Ender. Buksan mo ang pinto. Ano yun? Ang mga bagong damit ni Mrs. Ender. Akin na. Eto. Kay Mrs. Ender to lahat? Oh, saan ko lalagay to? Dito na lang. Pakipirma na lang. Ako? Dito, please. Salamat. Mauna na ako. Paalam. Anong mga to? Ang ganda naman. Mrs. Sender, kaka-deliver lang po ng mga to. Saan ko po sila ilalagay? Don't worry about it. Ipadala mo kay Eileen sa kwarto ko. Sige po. Nahuli niya ang ginawa ko. Pero hindi ko maintindihan ang kinikilos niya. Saka ko lang malalaman kapag tinutulungan ko na siya sa plano niya. Dagdag mo pa ron, may nadiskubre akong talaga namang nakakagulat. Magkasosyo pala at magkamag-anak ang boss ni Zeynep na si Alihan at si Mr. Halit. Sir, ito ang report ng mga shares natin sa stock market. Magaling. Kailangan na nating ibigay ang dokumentong to kay Mr. Alihan para masimulan na niya to. Come in. Merhaba.
Oh, Mr. Alihan, munti ko na makalimot na magkasosyo tayo kung di dahil sa meeting. Ganun ba? Kumusta ka? Ayos lang, ikaw ba? Sobrang busy. Mabuti. Salamat, magkita tayo lahat sa meeting room. Sawa na ako sa mga green drinks ni Ender. Gusto ko naman mag-tsokolate. Gusto mo? Hindi, okay lang. Sige. Ang ganda ng takbo ng Falcon Air. Masaya ka siguro. Masaya ako siguro dahil ako nagsimula nun. Oo. Pero matutuwa rin siguro ko kung hindi mo pababayaan ang iba nating kumpanya. Wala akong pinapabayaan. Sige, tara na sa meeting. Nang makita ni Mrs. Ender ang kahinaan ko, pinapunta niya ako sa kwarto niya. Tingin ko gusto niyang makita ko. Puno ng damit, sapatos at bag, parang tindahan ng kwarto niya. Halos mawala ko sa sarili ko, pero naisip ko, baka ito na talaga ang pagkakataon na hindi ko alam na magbabago sa buhay ko. Hello? Good evening, Mr. Sitki. May problema ba? Wala naman. Bukas pupunta tayo sa Adapazari. Sa Adapazari? Bakit? Pupunta si Mr. Halit. Gusto kanya makasama. Sige. Sasama ba ako sa kotse? Hindi, mag-helicopter tayo. Helicopter? Sige. Sige, darating ako bukas. Helicopter? Ano kayang susutin ko? Naku, munti ko nang masunog yung damit. Napag-usapan na natin to dati. Pasok! Kinabukasan, excited akong pumunta sa trabaho. First time kong sasakay sa helicopter. I-check mo nga mga report at balikan mo ako, okay? Good night din, Mr. Halit. Good night, then. Kamusta po kayo? Okay lang. Ikaw? Okay lang din po, salamat. Salamat. Yildiz, magbihis ka pagpunta natin sa Adapazari, okay? Sige po.
Mag-helicopter po tayo papunta doon, di ba? Oo. Sige po. Natutuwa ka ba? Opo, sobra. Pero kinakabahan ako ng konti. Huwag kang kabahan. Sige po. Ay, sorry. Kumusta ka, Mustafa? Welcome, Mr. Halit. Salamat. Anak, tulungan mo si Mr. Halit. Kung di ko sinabing babalik na tayo sa Istanbul, siguro kasama mo kakain ng sandaang balbasarado. Ako lang muna sa ngayon. Naku, wag niyong sabihin yan. Masaya ako ngayon. Nag-e-enjoy ako sa ganito lang. Mabuti. Maupo ka na. Maghugas ako ng kamay. Sige po. Eda, may itatanong ako sa'yo. Nagastos ko na kasi yung pera ko galing sa dati kong trabaho. Pwede kaya akong manghingi ng advance kay Mr. Alihan? Zeynep, 3 araw ka palang nagtatrabaho. Tingin ko, huwag ka na muna manghingi sa ngayon. Sige, naisip ko ngayon. Salamat na lang, Eda. Pakisabi matutulungan natin si Miss Zeynep. Talaga po? Sasabihin ko po sa kanya. Huwag mo sabihin sinabi ko. Sige po, Mr. Alihan. Zeynep, may sasabihin ako. May naisip kasi ako. Magagawan siguro natin ang paraan yung advance mo. Paano? Paano si Mr. Alihan? Huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahala. Huwag ka nang mag-alala. Eda, kahit wag na lang, ayokong pag-initan ka pa. Ako na ngang bahala. Huwag ka nang mag-alala. Sige, maraming salamat. Gusto mo ba ang lugar? Gusto? Sobra po. At sobrang bait niyo pa po. Gusto kayo ng lahat ng tauhan niyo. Salamat. Hindi ko po kayo binubola, ha? Masaya po kayong kasama. Binabati niyo ang lahat. At napakabait niyong boss. Ang daldal ko po ba? Hindi. Matagal na panahon na nang huling makilala ko ang isang tulad mo, Yildiz. Kapag ngumingiti ka, ganun din ang mga mata mo. Salamat po. Napapasaya mo talaga ang mga tao. Siguradong masaya ang mapapangasawa mo. Alam mo, siguro nga, sasaya lang ang lalaki kung maligaya ang asawa niya. Wala talagang kaligayahan pagdating sa pera. Ang sarap ng pagkain. Ang laki ng steak, parang mahirap ubusin.
Mukhang masarap. Kumain na tayo. Maraming salamat sa lahat, Mr. Halit. Walang anuman. Iatid ka na ni Sitki. Kahit hindi na po, kaya kong mag-isa. Hindi, iatid ka na ni Sitki. Nang araw na yon, nasa likod ako ng sasakyan. Tulad ng mga babaeng pumupunta sa restaurant. At hindi ako ang nagsara ng pinto. Ganun pala yun. 15 araw na akong nagtatrabaho kina Mrs. Ender. Nakita ko ang magarbo niyang buhay at kung gaano kabait ang asawa niyang si Mr. Halit. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay ni Mrs. Ender nang may inalok siya sa akin. Mrs. Ender, ito na po ang kape niyo. Salamat. Yildiz, maupo ka. Oo, dyan. Bukas ng umaga sa opisina ka na lang dumiretso. Tatawagan ka na lang ni Aisel pag kailangan kita. Sige po, Mrs. Ender. So, kamusta si Mr. Halit? Nililigawan ka ba niya? Mrs. Ender, teka lang po. Nagbibiro po ba kayo? No. Kilala ko ang asawa ko. Babaero yun. Wala akong alam dyan pero mali po ang iniisip niyo, Mrs. Ender. Hindi po talaga ako kinukulit ni Mr. Halit. Tingnan na lang natin. Ang alin po? Hindi ka ba nag-iisip? Saan ka naman nakakita ng taong kukuha ng private waitress? Hindi mo ba naisip kung bakit ka talaga namin kinuha dito? Bakit niyo nga ba ako kinuha, Mrs. Ender? Para matulungan mo ko. Paano ko naman kayo matutulungan? Gusto ko akitin mong asawa ko. Hindi ko sinasabi sa yung dapat mahalin mo siya. Maging close ka lang sa kanya para isipin niyang may relasyon kayo. Mrs. Ender, bakit ko naman po gagawin yun? Dahil kailangan kong mapatunayan sa korte na niloloko ako ni Halit at para mangyari yun, dapat mahuli ko kayong magkasama sa hotel. Po? Bakit gulat na gulat ka? Alam kong mukhang maganda ang buhay ko pero hindi yun ang totoo. At hindi mo alam ang nangyayari. Yun ang totoo. Pero bakit naman kami mag-hotel? Huwag mo na munang isipin yun. Ako nang bahala sa parating yun. Basta sumunod ka na lang. Gusto ko nang makipaghiwalay kay Halit. Bakit kailangan pang mangyari yun? May normal na paraan naman para gawin yun. Yildiz, hindi mo kasi kilala si Halit. Isa siyang psychopath. Pinahirapan niya ang mga dati niyang asawa at pinaalis niya nang wala man lang kapera-pera. Why would I wait for that to happen to me, diba? Sige. Kung magagawa mo to, babayaran kita ng 100,000 liras. Malaki yun. Kaya kung okay sa'yo, Yildiz, kunin mo na. Ayoko po, hindi ko po kaya. Sige, sige. Pag-isipan mo muna. Bilisan mo lang. Wala na ako masyadong oras.
Mrs. Ender, hindi ko yata kayang gawin yun. Ano ka ba, Yildiz? Maging matalino ka. Ayaw mo ba? Dagdagan ko pa? Mrs. Ender, hindi ko binibenta ang sarili ko. Aalis na po ko. Maraming salamat. Hello, Zainab. Emergency ba? Hindi ako pwede ngayon. Abla, binayaran mo na ba yung kuryente natin? Hindi. Bakit hindi na lang ikaw? Ano ka ba? Wala akong pera. Paano ko babayaran? Humingi ka na lang sa boss mo. Hindi pa pwede. Kakahingi ko lang ng advance. Ano pa ba? Sana maging masaya kayo. Salamat, Mr. Halit. So, kailan niyo balak magpakasal? Plano namin ngayong summer sa Istanbul, sir. Mahirap magpakasal doon ng summer. Maalis halos lahat. Basta nandun po kayo. Sige, pero hindi naman pwedeng isa lang ang bisita mo. Nagmamahalan kami. Makikita mo, ikakasal din kami. Alam mo, tingin ko ayaw kanyang pakasalan. Saglit lang ako. Mamaya na lang yung date ng engagement party. Akala mo talaga papakasalan kita? Tingnan mo nga ako at ang sarili mo. Ang labo mo talaga, Mete. Huwag mo na akong tatawagan ulit. Bakit kita tatawagan? Kaya kitang palitan. Kung hindi ko nakita si Mete ng araw na yon, iba siguro ang nangyari. Aalis na sana ako sa bahay na inakala kong magbabago sa buhay ko. Pero nang makita ko sila ng fiancé niya, nagbago ang isip ko. Aisel, pwede bang iwan mo muna kami saglit? Sige po. Yildiz, nag-text ka na gusto mong makipag-usap sa akin. Tungkol saan? Mrs. Ender, naging padalos-dalos po ako kanina. Pasensya na po. Kung papayag kayo, gusto ko pong bumalik. At pag-isipan ang alok niyo. Sige. Pero matanong ko lang, ano kaya ang nagpabago sa isip mo? Wala naman po. Gusto ko lang mapag-isipan pa ang alok niyo. Okay. Smart girl. Sige na. May bisita pa ako. Mag-usap tayo mamaya, okay? Okay. Oo nga pala. Pumunta ka sa kwarto ko. Nandun yung coat na nakita mong suot ni Beryl sa restaurant at nagustuhan. Kunin mo. Sa'yo na yun. Salamat po.
Tulungan niyo po ko. Tama sana ang desisyon ko. Gumanda na sana ang buhay ko. Bigyan niyo po ako ng sign. Kunin mo na to. Sige po. At ito. Siguro nasa notes mo to. Idagdag mo ang 6th article. Opo. Pakidala ang logistics reports ng dating kumpanya. Mr. Alehan, di ko pa po tapos. Di ba sinabi kong tapusin mo na yun ngayon? Oo nga po, pero sabi niyo mas mahalaga yung sa India, kaya yun na muna ang inuna ko. Sa tingin mo, kailangan pa ba natin ng assistant para may assistant ng assistant, ha? Kaya mo bang tapusin ang trabaho mo? Don't worry, Mr. Alehan, tatapusin ko ngayon. The day is almost over, Zainab. Hating gabi pa ang tapos ng araw, Mr. Alehan. Sige. Mukhang matatapos mo nga. Eto, pwede ka nang lumabas. Naiinipin pa. Relax lang, Zainab. Diyos ko naman. Anong klaseng alok yun? Oh, ano nang nangyayari? Anong sabi mo? Na hindi ko binibenta ang sarili ko. Paalis na ako. Nang makita ko si Mete at ang fiancé niya. Seryoso? May fiancé pala siya all this time. Grabe, nakakagulat, di ba? Kumulo talaga ang dugo ko. Pumunta ako kay Mrs. Ender para pag-isipan ng alok niya. At anong iniisip mo? Siyempre, hindi ko inisip na may gagawin kami sa hotel. Hindi ko yata masisikmura yun. Isa pa, 28 years old na ako. Gusto ko ring maikasal. Hindi ko pwedeng sayangin lang ang oras ko sa mga katulad ni Mete. Ipapakita ko sa kanya ang pakakasalan ko. Nakakatakot ka talaga. Ibang klase ka. Matanong ko nga muna, bakit gusto makipaghiwalay ni Ender? Sabi niya pinapahirapan siya ni Mr. Halit. Pero kung ako ang tatanungin, hindi ako naniniwala sa kanya dahil mabait si Mr. Halit. Siguro nagsawa na lang siya. Hindi siya marunong makontento. May bahay siya, kotse at mga alahas. Para siyang reyna ng Istanbul. Kung ganun ang buhay ko, hindi niyo yun mababawi sa akin. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi mo. Pero alam mo sa tingin ko, may mas malalim pang dahilan ng lahat ng nangyayari. Baka may iba siyang boyfriend. Posible ba yun? Posible yun, may mga ganong talagang tao. Maniwala ka, meron siyang boyfriend. At ayaw niya mapiso siya, kaya naghahanap siya ng mistress ng asawa niya. Kung totoo yun, dapat lang masaktan si Mrs. Ender. Ganun na nga. Sige, mauna na ako. May dahilan kaya nangyayari ang lahat ng bagay. Baka kaya mo nakita si Mete. Please, wag mo nang banggitin. Mag-ingat ka, tawagan mo ako. Bye. Di ka pa uuwi? Hindi pa. Kailangan ko pang tapusin ang reports. Hindi mo matatapos yan ngayon. Hanggang ano oras ka dito?
Hanggang matapos ko lahat. Mukhang magtatagal ka pa nga dito. Sige na, may date ako ngayon. Mag-aayos nga ako bago umalis. Good luck sa trabaho. Sige, salamat. Bye. Sana matapos mo yan ngayon gaya ng sabi mo. Ako na pong bahala, Mr. Alejan. Good luck sa'yo. Good evening, Mrs. Ender. Ang ganda niyo ngayon. Sino pong gumawa ng damit niyo? This is Dilek's design. Si Dilek Yildiz sa fashion show. Pinasadya niyo po ba yan? Of course. Iyak siyang lush sa inyo. Welcome, Mrs. Ender. Thank you. Iyak siyang lush sa inyo. Yes, ma'am. Iyak siyang mush. Merhaba, kamusta ka? Merhaba, thank you. Oh, Arzu, kamusta ka? Great! Merhaba. Ferhan, kamusta ka? Nice to see you, darling. Nice to see you. Girls, Endos, ang ganda mo. thank you. Ang ganda rin ng hikaw mo. Nagandahan ako sa suot mo, kaya bumili rin ako. Sana okay lang sa'yo. Oh, no problem. Iba naman ang dating sa iba. Bagay naman sa'yo. Thank you so much, honey. Nasaan si Halit? Di ba siya pupunta? Siguradong papunta na siya. Alam niyo namang ayaw niya akong mag-isa sa mga party. How are you, girls? We are fine, and you? Fine. Huwag ka mag-alala, Miss Sarah. Kayang-kaya kong ayusin yan. Hindi naman ako nagdududa. Kaya kong ayusin yan, don't worry. Ender, nandito na ang darling ko. Sino? Kumusta kayo? Darling mo? Nagpapatawa ka ba? Gusto ko talaga siya. Ang lakas ang dating niya. Sila pa ba ni Nihal? Lagi naman silang nagkakabalikan. Parang hindi talaga sila. Sa totoo lang, gusto ko rin talaga siya. Dahil gusto niya talaga siya, ipapakilala ko kayo. Lila, you look so beautiful. Dapat sinabihan mo kung pupunta ka ngayon. Gusto ko kasabay ang tiyo ko. Next time na lang. At kamusta ka naman? Merhaba, Ender. Merhaba. I will be right back. Dito ka lang. Kaya lang ako nandito dahil sa'yo. Okay. Sige. Gusto ko makilala ng friends ko. Halata nga ang mga kaibigan mo sila. Girls, this is Mr. Alejan. Merhaba. 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 Look, nandito na ang number 3. Kasama si Mr. Alejan. Sigurado ako, gagawin ng mga babae ang lahat para lang makasama siya. Oh, nakakatawa ka, Miss Sarah. Binibilang mo pala ang mga asawa ng baba mo. Baka marinig ka niya. Wala akong pakialam kung marinig niya. So what? Mas importante kay baba ang mga anak niya. At alam niyo ng lahat. Oh, at may mama rin ako. At siya pa rin ang number 1. So let's drink to that, Sinan. Come on. Cheers. Oh, ang swerte. Sinakay ka na sa helicopter. Hinatid ka pa hanggang bahay. Alam mo sa tingin ko, halatang gusto ka niya. Salamat. Kung gusto niya lang ako, dapat mahalin niya ako. Gusto mong mahalin ka niya para pakasalan ka niya. Ganun na nga. Gusto ko ng mayamang lalaking magmamahal at mag-aalaga sa akin. Alam ko yan. Hindi ko inaasahang may darating na ganitong chance sa akin. Wala naman talaga makakapagsabi. Pero tingnan natin kung ito ba ay blessing o isang malaking sumpa. Bakit mo nasabi yun? Hindi na ako magtatrabaho sa kanya. Akong bahala sa buhay ko. Huwag mong kalimutang dahil lahat to kay Miss Sender. Dapat siyang magkumbensing tumulong ka para hayaan niya magkita kayo ng asawa niya. Yun nga ang gagawin ko. Maghihintay muna ako ng sign kay Mr. Halit bago ko tanggapin ang alok ni Mrs. Ender.
Yildiz, hindi ako sigurado sa gagawin mo. Baka hindi mo kayanin ang pinapasok mo. Isipin mo na lang kung gaano kasamang babaeng yon para gawin to sa mismong asawa niya. Sigurado akong kayang-kaya kanyang sirain. Alam ko kung anong klaseng tao si Mrs. Ender. Yildiz, kalimutan mo na lang kaya. Mr. Alehan, bakit po? Zeynep, iyak siyamlash. Iyak siyamlash. Natapos mo na ba? Opo, kanina pa po. Nakauwi na nga po ako eh. Mabuti. Bukas ko na lang i-check yung ginawa mo. Sige po, kayong bahala. Okay, sige. Iyak Salman, Zeynep. Okay, iyak siyamlash. Ito na po kape nyo. Hindi naman ako humingi niyan. Galing kay Mr. Alihan. Mr. Alehan? Oo. Kailan siya tumawag? Kani-kanina lang. Talaga?